Mga kaparokya, bago natin umpisahan ang continuation ng online viewership ng dalawang pananghaliang programa dito sa bansa, ang Eat Showtime at ang Eat Bulaga kahapong episode. So, pasensya na kayo mga kaparokya, hindi po natin agad-agad na-upload ang online viewership ng dalawang pananghaliang programa kahapon sapagkat meron nga po tayong ginawa. So, yun nga po mga kaparokya, bago natin umpisahan yan, ay may ilan nga po tayong pag-uusapan tulad ng mga usual na ginagawa nga po natin or kinokondak nga po natin tulad ng papremyong ibinahagi ng dalawang noontime shows, yung highest views or yung pinakamataas na views na naabot ng dalawang pananghaliang programa sa episode kahapon, and of course ang ads na lumabas sa Eat Bulaga. Pero bago natin talakayan yan, kung bago lang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share niyo na rin sa gayon ay mas dumami pa pong makapanood ng mga ina-upload po natin video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood po ninyo ang video ko na ito. So mga kaparokya, sino ang nakapanood sa inyo ng Eat Bulaga? So grabe ang kwela ng Eat Bulaga sapagkat meron nga pong nag-propose sa Gimme 5. Yung alam naman po natin, ang category or yung portion nga po ng Gimme 5 ay patungkol sa magkakasintahan. At kahapon nga po ay meron nga pong nag-propose na magkasintahan. At yun nga po, dahil napaaga nga po ang tapos ng Gimme 5 ay meron nga pong katuwa ang ginawa ang Eat Bulaga at tila kinasal nga po ni Jose Manalo na kilala naman po bilang mayor si Jose Manalo at kwela talaga mga kaparokya si Jose Manalo. Diyan ko masasabi na matalino talaga si Jose Manalo sapagkat talagang gumagawa o nakakagawa nga po ito ng mga senaryo na talagang ikatutuwa ng viewers ng Eat Bulaga. Kaya sino ang nakapanood kahapong episode at sino din po ang kinilig sa nag-propose na magkasintahan? So yun nga po mga kaparokya, pagdating naman po sa It's Showtime, of course nandun nga po si Vice Ganda. At sa palagay ko mga kaparokya, agree din po kayo sa sarili kong pananaw patungkol sa It's Showtime na kapag wala nga po si Vice Ganda ay hindi po masyadong kwela ang nasabing pananghaliang programa ng ABS-CBN at ng GMA Network. Though magagaling ang mga host ng It's Showtime, pero yun nga po mga kaparokya, parang hindi pa rin po natin pwedeng ikumpara si Jose Manalo sa ibang host nga po ng It's Showtime tulad nila Jong Hilario, Vong Navarro at kung sino man pong host ng It's Showtime. Kasi para sa akin mga kaparokya, si Vice Ganda po talaga ang siyang nagdadala sa Madlang People Noontime Show. For sure, agree din po kayo sa sarili kong pananaw. At kung meron po kayong ibang pananaw or sa palagay ninyo, kahit wala si Vice Ganda ay kwela pa rin po ang It's Showtime. Paki-comment naman po yung sa tingin ninyo kayang magdala except kay Vice Ganda. So anyway mga kaparokya, umpisahan natin ang ating talakayan sa highest viewership na naabot ng dalawang pananghaliang programa. So kahapon nga po ay umabot lamang po ng 82,000 ang It's Showtime. So yun tulad nga po ng sinasabi natin, kapag araw po ng Sabado, instead na mas marami pong manood or nanonood sa It's Showtime sapagkat ang ilan niya po ay walang pasok sa school or sa trabaho. Ngunit pagdating sa araw ng Sabado ay tila lagapak nga po ang views ng It's Showtime. Unlike sa mga weekdays mga kaparokya, mas mataas pa po ang views na naaabot ng It's Showtime kaysa sa araw po ng Sabado na may tuturing po natin na special day
para sa dalawang pananghaliang programa. Samantalang ang Eat Bulaga mga kaparokya ay umabot ng 131,000 views. So dito mga kaparokya ay mataas ang views na naabot ng Eat Bulaga at makikita natin na talagang mas pinapanood niya po ang Legit Dabar Cards Noontime Show kaysa sa Madlang People Noontime Show kapag araw nga po ng Sabado. Dito ay hindi po umabot sa target or sa average views na 100,000 ang Eat Showtime at lumagpas naman po sa target number of views ang Eat Bulaga na 110,000 sapagkat 131,000 views nga po ang pinakamataas na views na naabot ng Eat Showtime. So dito mga kaparokya, ang pagitan po nila ay 49,000 views. Pabor po yan sa Eat Bulaga. So magawi tayo sa papremyong ibinahagi ng dalawang noontime show. So para po sa Eat Showtime ay 21,000 pesos lamang. Sa 21,000, tanging sa elimination round lamang po yun mga kaparokya ng laro pick sapagkat hindi nga po nakuha ang jackpot round worth of 200,000 pesos nang naglaro nga po sa jackpot round na si Daryl Espanto. So balit mga kaparokya, hindi man po nakuha ni Daryl Espanto ang tamang kasagutan sa tanong na ano ang T sa ChatGPT, which is ang sagot nga po dyan ni Daryl Espanto ay technology. So ang tamang sagot pala dito mga kaparokya ay transformer. So yun nga po mga kaparokya, hindi man po nakuha ni Daryl Espanto ang tamang kasagutan ay nabiyayaan naman po nito ang napili nitong contestant para maging partner nito sa jackpot round ng laro pick at binigyan niya nga po ito ng 50,000 pesos. Pero mga kaparokya, hindi po natin ika-counted yun sapagkat hindi naman po ang Eat Showtime mismo ang nagbigay sa player or sa contestant or sa partner nga po ni Daryl Espanto. Pero thank you pa rin po kay Daryl Espanto sapagkat may magandang kalooban niya po ito para bigyan na kinuha nga po nitong partner. So sa tawag ng tanghalan ay bokya po. Wala pong in-announce kung mabibigyan po ba ang nanalo at yung non-winner ng tawag ng tanghalan sapagkat again, hindi po natin kino-consider once na hindi nga po ina-announce kung mabibigyan niya po ng papremyo ang mga participants ng nasabing segment. So again, bokya para sa tawag ng tanghalan. Samantala sa Eat Bulaga, sila po ay may 155,000 pesos. Sa 155,000 mga kaparokya, 15,000 dito ay sa The Clones Open, 50,000 sa Sugod Bahay sapagkat 30,000 pesos nga po ang naiuwi ng naglaro or winner ng Sugod Bahay. Sa The Age is Right, 10,000 pesos sapagkat hindi nga po nito nakuha ang jackpot round na 15,000 pesos. So meron nga pong consolation or parang gift check ang Mr. Donut at KFC para po sa contestant worth of 5,000 at yung napanalunan po nito na consolation prize na 5,000 pesos which is 10,000 pesos. At pagdating sa Gimme 5, 80,000 pesos sapagkat nakuha nga po ang jackpot round ng dalawang magkasintahan na nag-propose nga po sa Gimme 5. Sila po ang nanalo sa nasabing segment at napanalunan niya po nila ay 50,000. So meron na po silang pandagdag sa kanilang kasal. Hindi po natin alam kung kailan po ito mangyayari pero most likely by next year ay matuloy nga po ang kanilang kasal. So again, para po sa Eat Showtime ay 21,000 pesos at sa Eat Bulaga naman po ay 155,000 pesos. So dito ay lamang na lamang pagdating sa pamimigay ng papremyo ang Eat Bulaga. Pero pag kinumbine po natin itong mga kaparokya, sila po ay nakapamahagi ng total of 176,000 pesos. So magawi tayo sa ads na lumabas sa Eat Bulaga kahapong episode. Sila po ay may total na 36 TV ads. So meron po silang tatlong gap. Sa unang gap meron pong 9 ads. Sa pangalawa ay 16 ads at sa pangatlo ay 11 TV
ads. So in 6 days episode mula Monday hanggang Saturday, meron po silang total na 266 TV ads. Nung Lunes ay 46 ads, nung Martes ay 43, nung Miyerkules ay 48, nung Huwebes ay 46, nung Friday ay 47, at ngayong or kahapong episode ay 36 TV ads. So nalagpasan po nito ang 212 TV ads last week na nakuha nga po ng Eat Bulaga. So madami pong ads ang lumabas sa Eat Bulaga netong linggong ito. So congratulations sa Eat Bulaga and of course sa 8 Showtime. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 3.8 million followers at sa 8 Showtime na may 19 million followers. So sa oras na 2:05 PM, ang 8 Showtime po ay may kasalukuyang segment na Tawag ng Tanghalan. Ito po yung weekly finals ng Tawag ng Tanghalan. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may segment na Gimme 5. Ito po ang huling segment ng dalawang noontime shows para sa araw na ito. So sa oras na 2:05, ang Showtime po ay may 1,800 viewers, samantalang ang Eat Bulaga ay may 3,000 viewers. So again, sa oras na 2:05 PM, ang Showtime po ay may 1,800 viewers, samantalang ang Eat Bulaga ay may 3,000 viewers. So yung 1,800 viewers ng Showtime ay i-convert na po natin yan into 2,000 viewers. Meaning, ang Showtime po ay may 2,000 viewers at ang Eat Bulaga ay may 3,000 viewers. So magawi tayo sa TV network YouTube channel ng dalawang noontime shows para po sa Showtime under GMA Network YouTube channel na may 40.8 million subscribers at sa Eat Bulaga naman po under TV5 YouTube channel na may 2.71 million subscribers. So sa oras na 2:06 PM, ang Showtime po under GMA Network, sila po ay may 27,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 14,000 viewers. So again, sa oras na 2:06 PM, ang Showtime, sila po ay may 27,000 viewers under GMA Network. At ang Eat Bulaga naman po ay may 14,000 viewers. Under naman po yan sa TV5. So dito ay 13,000 views ang pagitan ng dalawang TV network YouTube channel at pabor po yan sa GMA Network. So magawi tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows para po sa Showtime under ABS-CBN at Showtime na may 2.76 million subscribers at sa Eat Bulaga naman po na may 1.76 million subscribers. Sa oras na 2:07, ang Showtime, sila po ay may 56,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po, sila ay mayroong 128,000 viewers. So again, sa oras na 2:07 PM, ang Showtime po, sila ay may 56,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 128,000 viewers. So dito may kita natin mga kaparokya na ang layo ng pagitan ng viewers ng dalawang main YouTube channel ng dalawang noontime show. So may kita dito na mas pinapanood po talaga ang Eat Bulaga, lalo na po pag sa segment na Gimme 5 at Sabado ngayon mga kaparokya, kaya mas maraming nanonood sa Eat Bulaga. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay para po sa Showtime ay 100. Bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows para po sa Showtime ay 85,000 viewers at 145,000 naman po sa Eat Bulaga. So sa Facebook Live 2,000, sa Showtime 3,000 naman po sa Eat Bulaga. Sa TV Network YouTube channel 27,000, sa GMA 14,000 naman po sa TV5 at sa main YouTube channel 56,000 sa Eat Showtime at 128,000 naman po sa Eat Bulaga. So ulitin natin, 85,000 total views ang nakuha ng Eat Showtime at 145,000 naman po sa Eat Bulaga. So dito ay tambak malala ang inabot ng Eat Showtime pagdating sa segment na Gimme 5 at Tawag ng Tanghalan. At ngayon po
ay araw ng Sabado. Tulad ng sinabi po natin, makikita po dito na mas pinapanood po ang 8 Bulaga every Saturday edition. So, again, 60,000 views ang inilamang ng 8 Bulaga sa It's Showtime ngayong araw po ng Sabado ng ating online viewership. So, panalo pagdating sa views online ang 8 Bulaga against sa 8 Showtime. So, magpapaalam na po ako sa inyo mga parokya. Magsingat po tayo palagi. Thank you and God bless.